All right, ladies and gentlemen, presenting here from the beautiful town of Imus, Cavite. Pero ako po ay lumaki sa aking bayan, sa bayan ng Catanduanes. At natuto sa larangan na to at naging karera. Okay. First, okay, since ito recording naman po, yung ating mare-record na video, kung hindi man kayo makasunod o makasabay sa aking live, ay mapapanood nyo sa ating Inspo TV. Inspo TV page na akin din pong ginawa kung saan lalagay natin yung mga inspirational stories at saka yung mga tutorials na ating mabubuo mula sa pagsusumikap natin na makagawa ng makabuluhan sa ating mamamayan at kapwa-tao. So ito po, isang mabilis na walk around lang or tour sa Adobe Photoshop. Okay. Adobe Photoshop is an app specially made for photos. Maganda siyang pang-edit ng photos. So pag gumagawa ka ng graphic design, magsisimula lahat yan sa photo. Kung ang iyong design ay merong picture, kaya kung meron siyang photo. Pero kung pure graphics lang, ang maganda doon is Adobe Illustrator. Which is, pupunta rin tayo doon. Darating tayo doon sa Adobe Illustrator and Photoshop combination. So for the meantime, gusto ko matutunan nyo muna kung paano gumamit ng Adobe Photoshop kasi lahat dito nagmumula. Actually, itong nakikita nyong design mula sa Lights and Shadow Photography and Videography Studio, which is yun din po yung ating studio, ay gawa din sa Photoshop as it is. Kumbaga, Photoshop lang, kaya mo nang gumawa ng isang design or isang ads, Facebook ads mula sa iyong business or mula sa kung ano man yung gusto mong ibahagi o ipakita sa iyong negosyo upang magkaroon ka ng advertisement sa ating social media. Okay? So, ang maganda lang dito, yung Photoshop is all-in-one na. But then, meron din ng advantage si Adobe Illustrator which is more on graphics naman siya or vector art as we call it in graphics. Okay. So, ang mahalaga lang naman dito, gusto ko matutunan nyo muna kung paano gumamit ng Photoshop para mas maging matatag at mahusay ang pundasyon nyo sa paggawa ng graphic design. Kahit sino pwedeng matututan. Believe me guys, kahit sino pwedeng matuto rito. Ano man yung ginagawa sa buhay, kung meron kang pagpupursige, pagtsatsaga, lahat po yan ay magagawa natin. Okay, hindi ko na masyadong patatagalin guys, no? Okay. Walk through to Adobe Photoshop. Ito po yung nasa left side ko. By the way, I'm using Adobe Photoshop 2025 with subscription. Dati po naka-install lang yan from CD installers. Okay, andito po sa left side ng aking monitor or ng aking window, we call this window. Dito po sa left side ay ang iba-ibang tools na ginagamit natin sa pagdi-design. Like this, pag tinutok nyo po yan, actually, napakaganda na ng Photoshop ngayon. Pag tinutok mo lang yung mouse mo doon sa tools, pinapakita niya na kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung gamit ng tools na yon. Wherein sa mga luma, wala pa po yan dati. Kaya napakadali na ngayon matuto. Ayan, see? Pinapakita niya na kaagad habang tinututok mo pa lang. Okay. So, lahat ng nandito is toolbox. We call this toolbox. Kagaya po ito ng toolbox natin sa bahay. Meron din po tayong toolbox na naandun lahat ng ating mga ginagamit. Kagaya po nito, iba-iba lang po ang gamit ng bawat tools. Okay? Habang ginagawa natin yung lesson, isa-isa or either 2 to 3 tools po ang matututunan natin sa mga gagawin natin na step-by-step lesson. Okay. So, dito naman po sa taas, makikita nyo merong file, merong edit, merong image, layer, type, select, filter, view, plugins, window, and help. Actually, lahat po itong nandito sa taas ay yung mga commands or yung mga gusto mong gawin o dapat mong gawin sa ginagawa mong layout wherein, like sa file, anong gagawin mo sa file? Gagawa ka ba ng bago? I-open mo ba? Browse? Or mag-export ka? Or isi-save mo siya? So, anong gagawin mo sa file is andito siya. Meron din po yung shortcut like this. Control W for close. Meron din pong edit.
ano ba ang edit na gusto mong gawin sa iyong file. So, edit, andyan po lahat yan. Okay? And then, sa image, ano po ang gusto mong gawin sa image? Yung mode, CMYK, grayscale, or RGB. Adjustments, andito yung color adjustments at lahat ng adjustment na kailangan mo din. Auto tone, auto contrast, auto color, image size, mahalaga to. Kasi dito magbe-base yung ating output. Alright. So, image rotation, kung gusto mong i-rotate yung iyong image, clockwise or counterclockwise, or flip it left to right, top to bottom, and then duplicate, then ayan po yan. Layer, ano ba ang gusto mong gawin sa layer? Andito po din lahat yan. Type, anong gusto mong gawin sa type? Kailangan mo bang palitan yung font? Ano ba yung preview yung gusto mo? Then select, ano bang gusto mong gawin? Select mo. Filter, andito yung mga effects na pwede nating magamit. View, ano ba ang gusto mong view sa kanya? I-zoom in mo ba? Zoom out? Fill screen? And fit layers, 100% or 200 or print size. So sa print size, makikita mo kung ano yung quality sa monitor mo ng kung ano yung kalalabasan sa print mo in actual. Okay? Then, plugins, actually hindi naman ito ginagamit kasi ito more on technical na sa pagdi-design. Then window. This window is yung screen monitor, we call this window. Ano ba ang gusto mong nakikita sa window mo? Like, yung actions, yung adjustments, brushes, channel, layers, nandito lang po yan. And, ang shortcut niyan is nandito rin sa right side. So, ito, history. Ito rin yung action, pag kinlik ko lang siya. Comments, actually, hindi naman ginagamit to. Not unless may ilalagay kong special note. Info. Ayan, halimbawa, pag tinutok mo yan, dyan nakikita mo yung porsyento ng kulay. Then, layers, ito ang isa sa napakahalaga. Dito iikot ang paggawa ng ating disenyo. Sa layers, channels, and then path. Okay? Napakahalaga yung layers. Then, ayun, yung color, kung magtitimpla ka ng kulay, andito, swatches, ano bang mga kulay ang gusto mo, andito niya, may pastel, may light, CMYK. Then may gradient, tinatawag natin to, ang basic na term nito is vanishing. Then patterns, properties, adjustments. Ayan, yung mga adjustments na gusto natin gawin. Alright, so simple lang naman ang paggagawa ng graphic design is hindi naman ganun kakomplikado. Not unless hindi mo alam yung ginagawa mo. So bago natin simulan yung pagbubuo ng isang layout or ng isang design, dapat alam mo muna ito. Alam mo dapat maglinis, alam mo mag-extract, alam mo mag-adjust ng kulay, alam mong mag-crop, alam mo din maglinis, mag-crop, mag-extract, dapat alam mo rin mag-trace. Yan, napakahalaga niyan. Yung pen tool. Ayan. So, step by step nating ituturo yung pinaka-importanting basic para matuto kang mag-layout or mag-design. Yung pagdi-design naman, kailangan medyo medyo mahusay ka mag-imagine. Imagination, kung ano yung gusto mong gawin. Actually, pwede ka naman tumingin online for some inspiration, pero wag mo lang gagayahin. Kasi baka mamaya niyan maselan yung magaya mo, may intellectual property rights, okay? So, kailangan marunong ka rin magkulay, maglagay ng ganito, mag-type ng text, may mga effects din yan. Ayun. So, for the moment na in-explore pa lang natin yung navigation ng Photoshop, ikakat ko ulit yung live ko para yung recording ko, step by step, meron tayong by lesson. Okay? So, ayun lang yun. Andito lahat ng commands, andito yung tools. Lahat ng tools na yan, i-click mo lang yan, and then means yun na yung ginagamit mo. Once kinlik mo yan, ayan, pwede mo siyang i-crop. Ayan, kung ano yung gusto mong gawin na cropping. Ayan. So, ang gagawin ko rito, hindi ko i-introduce yung isang tools as it is. Ang gagawin natin, habang ginagamit na natin siya. So, habang nag-a-adjust tayo or gumagamit tayo ng tools na yon, ginagawa na natin siya sa pag-create ng ating
design para hindi nakakalito. Kaya ayoko ng by the book kasi ganito yan. Pag by the book kayo, ang kapal ng libro ng Photoshop. Okay? Naalala ko dati yan, pinapanood pa namin sa VHS yan. Naka-VHS, tsaka libro. Nung nagsisimula ako way back 1996. So, pagka ang sinimulan mo is nagbabasa ka nung by the book, siguro mga 10 pages pa lang ang nababasa mo. Tapos naandun ka na sa page 11 or page 15, limot mo na yung nasa unahan. Compared sa direct approach, which is natututunan mo na kaagad kung ano yung ginagamit na tools and natututunan mo kung paano gawin ang isang bagay, direkta mo nang ginagawa. Natututunan mo ang tools, then natututunan mo in actual. Mas gusto ko actual and hands-on. Kahit sa photography, hindi lang puro YouTube ang maganda. Kailangan hina-hands-on, ina-actual po. Okay, so for this time, ika-cut ko na muna yung ating live para dito sa ating Adobe Photoshop navigation, and then para sa ating next lesson is cleaning and preparing the images. Kailangan marunong tayo maglinis. So as for now, let's cut this first lesson, Adobe Photoshop navigation.